mga kababayan, Senador Rapi Tulfo nagpapakita na ng totoong pagkatao. Nagpapakita na ng totoong kulay mga kababayan. Nagsalita na ito nga'y kaugnay sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya Mike Abe, hindi mo na kailangan pang ipagmayabang yan. Hindi mo na kailangan pang ipagmalaki yan. Lalong-lalo na sa amin. Na itong si Senador Rapi Tulfo ay pabor na matuloy o ituloy yung pag-iimbestiga ng Senado kay VP Sara Duterte. Talagang papayag talaga yan. Talagang gustuhin ni Senador Rapi Tulfo na matuloy itong impeachment na ito. Dahil siya yung makinabang mga kababayan. Number 1 na makinabang. Kung halimbawa, tuluyang ma-impeach si VP Sara Duterte. O bakit? Kasi nga, noon pa mga kababayan ay may balak na yung tumakbo sa darating na 2028 presidential election. Kaya Mike Abe, huwag kang magtanga-tangahan. Huwag mo kaming gawing tanga kasi hindi mo kami katulad. Uplo ka. Kaya nga, gustong-gusto ni Rapi Tulfo yan Dahil wala na siyang makakalabang mabigat mga kababayan. Ay may makalaban naman siyang mabigat. Kaso sa taba lang. Itong si Romualdez. Mabigat lang sa timbang yon. Pero kung pagmamahal mga kababayan at gusto ng ating mga kababayan, wala nang iba. VP Sara Duterte lang. Yung kanila talagang matinding makakalaban. Kaya nga pinag-initan itong si VP Sara Kaya nga kaliwat ka ng paninira ang ginawa nila kay VP Sara Duterte. Kasi akala nila, kasama na itong si Mike Abe mga kababayan, akala siguro nila nitong si Mike Abe ay bababa yung tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte. Pero nga, nagkakamali sila. Kahit anong gawin nilang paninira, ayan, ang taas pa rin ang trust rating. Nilamo ng buhay yung mga amo ni Mike Abe mga kababayan. O ito na, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin, itong salaysay ni Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin itong paliwanag po ni Senador Tulfo sa kanyang pagkasalita. Kaugnay nga po ng tungkol sa impeachment muna, ito ipaparinig ko sa inyo. At malinaw po na siya pabor sa trial, hindi pwede without trial. Kasi kailangan daw madinig ito at kailangan bigyan ng pagkakataon. Yun naman sasabi natin, due process. Bigyan ng pagkakataon si Vice President. Due process, ang kakapalang mamukha ninyo. May nalalaman ba kayong due process? Wala naman talaga. Talagang gusto lang talaga ninyo na makita si VP Sara dyan sa Senado. Para nga, sakaling masira si VP Sara Duterte sa tingin ng ating mga kababayan. Yan yung talagang gusto nyong gawin. Yung paninira lang talaga. Dahil mismong kuha na nga nagsalita. Unmodified opinion mga kababayan. Ibig sabihin tama lahat ng mga isinumiti na mga dokumento sa paggagasta ng confidential fund ng Office of the Vice President, tapos kinukontra pa rin nila. Talaga bang ano ba talagang habulin nyo? Sa bagay, wag na tayong magtaka. Yung habol nila mga kababayan, yung ma-impeach si VP Sara Duterte para wala na nga silang mabigat na kalaban. O ito, patuloy natin. Vice President, ipaliwanag, idepensa ang kanyang sarili. Case ni VP Sara. Yeah. So far, okay naman pala sa akin. And what's important... Okay naman pala sa kanya mga kababayan. Okay naman pala kay Rapi Tulfo na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi nga, pabor sa kanya yun. Di ba? O ito, patuloy natin. Important to me is matutuloy impeachment. And gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na... Gustong-gusto ko na matuloy yung impeachment para wala na akong mabigat na kalaban. Dapat ganon. Maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda di ba makilin niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to mapapasura before na... Ibig sabihin, hindi ka na naniniwala na inosente si VP Sara. Ibig sabihin, talagang naniniwala ka na may paglustay ng confidential fund ng OBP. Makapalin ang mukha mo, Rapi Tulfo.
hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial naman? No. Against ako. Gusto ko dapat... You will vote against it? Gusto ko magkaroon ng trial. Gusto talaga niya na magkaroon ng trial para masira si VP Sara Duterte. Baka sakaling umangat yung rating nitong si Rapi Tulfo, mga kababayan. Baka siya yung mangunguna sa mga survey. Pag halimbawa masira nila itong si VP Sara Duterte, nanaginip kayo, mahinayo pa kayo. Para naman magkaroon si VP Sara ng pagkakataong madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung... Diba? Di siya naniniwala, mga kababayan. Si Rapi Tulfo ay hindi naniniwala na inosente si VP Sara. Ibig sabihin, mga kababayan, itong si Senador Rapi Tulfo, talagang may talaga ito, may interest sa impeachment kay laban kay VP Sara Duterte. Dahil nga, siya yung number 1 na makinabang dyan. Siya yung isa sa mga medyo dikit kay VP Sara Duterte pagdating sa survey, mga kababayan. Ay, ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Halatang halata ka naman, Rapi Tulfo. Huwag ka na nga munang mangarap. Bumalik ka na lang muna sa programa mo sa radyo, Doon ka na muna tumutok sa mga tinutulungan mo, yung mga away pamilya, yung mga mag-asawang nag-aaway, yung mga kapitbahay na mga nagmamarites. Bagay ka doon. Talaga yung dyan expert itong si Senador Rapi Tulfo, yung away pamilya. Pero pag tungkol siguro, mga kababayan, sa mga problema sa ating bansa, na po, wag na tayong umasa. Medyo malayo pa. A chance, give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano yung mga allegations against her? Maraming mga allegations, di ba? Paano yung mapuprove yun? Paano yung masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat siya na puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon yung mapuprove yung kanyang innocence. At doon yung mapuprove kung siya guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction. Meron na jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan niya. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni VP Sara na siya inosente, like what she been saying in her... Dyan lang muna, mga kababayan. Wala din. Talagang uplok na itong si Senador Rapi Tulfo. Sinasabi na nga, mga kababayan, ng mga magagaling na abogado, Attorney Macalintal, Attorney itong si dating Senador Tolentino, na hindi pwede na ma-adapt yung 19th Congress sa 20th Congress. Dahil nga magkaiba na yan, mga kababayan. Dahil nga lahat ng mga panukalang batas, pati impeachment na yan, pag hindi natapos ng 19th Congress, talagang hindi na pwedeng ituloy. Hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress. Hindi naman abogado yung si Rapi Tulfo. Huwag na tayong maniwala din niya na gusto niyang ituloy yung impeachment para na ma-probe ni VP Sara Duterte at mabigyan na pagkakataon na may paliwanag yung kanyang sarili, yung kanyang side na inosente siya. Hindi siya naniniwala talaga, mga kababayan, na inosente. Talagang gusto rin niya na siraan itong si VP Sara Duterte. Huwag ka na munang mangarap, Rapi Tulfo. Bumalik ka na lang muna sa Rapi Tulfo in action. Yun na nga, mga kababayan, hanggang dito na lang muna, at bago tayo magtatapos, parang may bagyo ngayon, ingat tayo sa mga lugar na talagang malakas yung hangin,
Mag-shoutout muna tayo bago tayo magtatapos. Shoutout kay may bagong komento dito. Shoutout kay Gerson Corquera. Shoutout na rin kay Pina Tajan. Shoutout kay Ma'am Bergie Veradigius ng Pulilan, Bulacan, kay Coco, Yori at kay Dion sa kanyang mga apo yan mga kababayan, kay apo ni Ma'am Bergie Verhel Digios. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Yor, shoutout kay Leticia Eustachio. Shoutout na rin kay Ting Mamalampak. Shoutout kay Carlito Galdiano. Shoutout kay Renanti Panis at kay Florentino Sagun. Kay Randy Parame. Kamamili sa Bolivia, shoutout ka. Renanti Tipanis. Shoutout na rin kay Rotsi Subribinas at kay Rini Chunson. Sit ng Camarines Norte, shoutout. Kay Croy, shoutout ha. Kay Binoki TV Idol, shoutout sa iyo Idol ha. Kay Dante Loriente at kay Fernan Garcia. Yun ang dito lang muna at once again, this is Rondi TV, mong itong lahat. God save the Philippines.